Noong isang beses, sumali ako sa isang talakayan. At may nagsimula ng usapan tungkol sa pananampalataya. May nagsabi na makakapasok daw tayo sa langit kung magsisikap lang tayong gumawa ng mabuti. Sa unang tingin, parang maganda at nakakaengganyo ang sinasabi. Pero may kung anong bigat sa puso ko. Parang may kulang at hindi iyon ang kabuuan ng ebanghelyo na alam ko. Naalala ko ang mga salita ni Pablo sa Galatia 1:6-10. Sobrang nasaktan at nagulat siya nang malaman niyang ang mga taga-Galatia ay mabilis na tinalikuran ang tunay na ebanghelyo para sundan ang isang ibang ebanghelyo. Na sa totoo lang, hindi naman talaga ebanghelyo. Isipin mo ang sakit na naramdaman ni Pablo. Ipinangaral niya sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Pero naligaw sila ng landas sa mga maling turo. Hindi pinalambot ni Pablo ang kanyang salita. Klaro ang sinabi niya, iisa lamang ang ebanghelyo, ang mabuting balita na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya kay Kristo. Hindi sa ating gawa o anumang pagsisikap. Nagbabala pa siya na kahit sino, kahit siya o isang anghel mula sa langit, ang magturo ng ibang ebanghelyo ay mapapasa ilalim sa sumpa ng Diyos. Ganoon kahalaga ang pagpapanatili ng katotohanan ng ebanghelyo. Habang pinag-iisipan ko ito, napagtanto ko ang dalawang bagay. Una, simple pero napakahalaga ng ebanghelyo. Ito ay tungkol sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating gawa. Pangalawa, kailangang maging maingat at mapanuri tayo. Dahil ang mga maling turo ay maaaring magtunog tama, pero inililigaw tayo mula sa katotohanan. Hamon din sa akin ang katapangan ni Pablo. Hindi siya natakot sa sasabihin ng tao ang mahalaga sa kanya ay ang pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Sinabi niya, sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Tagos sa puso ang mga salitang iyon. Gaano kadalas akong nagdadalawang isip magsalita ng katotohanan? Dahil natatakot akong makasakit o mawala ng tiwala ng iba. Kaya ito ang natutunan ko, tulad ni Pablo. Kailangan nating panatilihin ang katotohanan ng ebanghelyo. Kailangang pag-aralan natin ang salita ng Diyos upang makilala kung ano ang mali o hindi ayon sa kanyang kalooban. At higit sa lahat, dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob na manindigan para sa katotohanan. Kahit pa ito ay salungat sa karamihan. Sa susunod na marinig kong may nagtuturo ng maling ebanghelyo, aalalahanin ko ang halimbawa ni Pablo. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo sa argumento o pagpapalugod sa iba. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa katotohanan ng Diyos. Napakahalaga at napakamakapangyarihan ng ebanghelyo upang hayaang ito ay maipahamak o mabago.